sa ating lesson 3. Okay. Pero tayo kay iterative. Bakit pa kailangan nating magkaroon pa ng isa pang klaseng method bukod kay non-iterative or direct? Okay. Now, I will give you the pros and cons of these two methods. Okay. So, now, just to give you an introduction, under the iterative or non-direct or indirect way of solving a linear system is the Gauss-Seidel and Jacobi. Okay, the Gauss-Seidel and Jacobi. But before that, before I discuss the difference between these two, okay, let me discuss, okay, the comparison between the two methods. Okay, now, in terms of initial values, okay, ano merong kay non-iterative? Obviously, sa non-iterative wala. Bakit? Kasi nga, meron tayong isang set ng linear systems, applyan natin ng isang certain method na under kay non-iterative or direct, then makuha na natin yung unknown. Okay, simple as that. But on our iterative or indirect way of determining the unknowns, okay, the user, okay, will set the initial, ang tawag dito ay initial values vector. Kasi nga pag sinabing vector, more than one ang kanyang element, di ba? Kasi ang vector matrix natin ay either siya ay single horizontal or single vertical, right? So in other words, sa ating non-iterative, the number of unknown or the number of, let's say for example, initial values depends upon the number of known. For example, meron tayong kinukuhang tatlong unknown. Therefore, si user ay magsiset ng tatlong initial value. Now, this is very similar to our discussion in the roots, pagkuha ng roots ng isang equation, natatandaan niyo 'yon. Okay. So, same concept. Kasi nga iteration is successive substitution ng mga previous values. Okay, natatandaan niyo 'yon. Okay. So, ganun din kay iterative or indirect. Okay, so meron tayong initial values na isi-set sa kanya. Okay, manipulation. Okay, pag sinabing manipulation, ito yung pag ma-manipulate natin ng mismong, for example, ng mismong equation. For example, 'di ba? Ang kailangan natin makuha, 'di ba, pag tayo ay gumagamit ng for example, ng Navier-Stokes, 'di ba? So kailangan nating i-manipulate yung ating equations plural para anong mangyari para maging upper triangular matrix siya, 'di ba? So prerequisite siya bago mo makuha or bago natin ma-perform si backward substitution. Natatandaan niyo 'yon kasi 'di ba, ang step, 'di ba? Okay, example. Ang step ni Navier-Stokes ay first is yung elimination, pangalawa substitution, right? Okay, so at least, in terms of manipulation sa equation, dalawang gagawin ko. Isang elimination, isang elimination, isang substitution. So dalawa. So dalawang step agad 'yon. Okay? So, yun lang ay para kay Dave Goss. How much mo yung iba na derivation niya? Okay? So, doon na rin naman na-derive yun, di ba? So, yun ang gagawin natin. Kasi in terms of manipulating the entire equation. Now, pagdating naman kay iterative or indirect way, yung mismong row lang na yon ang i-manipulate. Let me repeat. Kung sino lang yung kinukuha nating row, for example, row 1 is for x sub 1, row 2 is for x sub 2, row n is for x sub n. So kung ano lang yung kinukuha nating row, yun lang i-manipulate natin. Dito kasi kay Navier-Stokes, okay, ay lahatan. Dapat hindi mo iiwanan yung isang step nang hindi mo mapoproceed yung isang step nang hindi mo pine-perform yung previous step. Okay, 'di ba ganun 'yon kay Navier-Stokes. So dito, isa lang. Dito okay, kung kay Navier-Stokes, yung buong equation, dito kay iterative or indirect, isa-isa lang.
Okay, di ba? Mas efficient siya. Kasi nga, hindi mo na kakalikutin yung buong set of equations, isa-isa lang, pagdating mo kay iterative. Okay. Pangalawa, time. Siyempre, ang time dito ay nakadepende kung ano ba ang ginagamit natin. For example, NaveGos. Siyempre, ang NaveGos, mas matagal ay mas madali siyang i-perform dahil nga una, 'di ba? Una, siyempre, elimination, substitution. Pero pagdating mo kasi kay Coach Jordan, nakatipid ka nga ng substitution, marami ka namang elimination. Tama? Kasi ang goal ng Coach Jordan is para ma-reduce si coefficient matrix A saan? Sa isang identity matrix. Natatandaan yon? Okay? So, di ba ganun ginagawa natin kay Coach Jordan? Eh dito kay Nate Goss, nakadepende yan kung kung ilang set ng equations sa meron, di ba? Okay, in other words, these two depends upon the set of equations in their disposal. Di ba? Okay, so nakadepende yun kung anong ilang unknown at ano rin ang method na gagamitin mo. No? Okay. However, kay iterative, it depends upon the set error threshold. So in other words, kung natatandaan nyo, ang ang konsepto ng pagkuha ng roots, di ba? Nagsaset tayo ng pre-specified tolerance or error tolerance. So, if I reach less than that particular error, I will stop my computation. Okay? I will stop my computation. That is for time. So therefore, mas madali ang iterative method dahil nga nakadepende lang ako. For example, 10 raised to negative 2 lang yung error ko. Kung na-reach na yung error na yun, syempre, titigil na ako. Okay? Kasi malay mo, ilang iteration lang naman yung 3, 4. Mas madali, di ba? Kumpara dito. Dito, pwersado akong gamit, i-execute yung buo kasi nga hindi ko ma-reach yung aking magiging final values ang hindi ko natatapos yung buong step. Okay? Nagets nyo? So, mas matagal ang pagkuha kay non-iterative kumpara kay iterative. Okay? The fourth one is the data. Bakit data? For example, sa non-iterative. 'Di ba? Ang okay na lang, babalik tayo sa manipulation. 'Di ba? For example, sa isang computer. Ang una kong i-store ay si elimination tapos susunod ko si substitution. 'Di ba? Ang daming set of data nun. Kung meron niyang tatlong unknown, meron akong dalawang elimination, right? Natatandaan yon? N-1 is the number of elimination that I will perform. Paano pag meron niyang, let's say for example, 10? So, isipin mo yon, yan ay magiging 9. 9 elimination yun, ang dami nun. Tapos magsa-substitution pa ako, substitution, elimination pa baba, substitution pa akyat. Natatandaan niyo yan? Pag sasalpak mo yun sa isang computer, masyadong malaking memory ang ma-consume niya. However, pag gumamit ako ng iterative, yung element lang na mismo na yon sa iteration ang gagamitin ko. Let me repeat. 'Di ba kasi ang pinaka idea ng iteration is yung mga recent value yung gagamitin ko para sa next value. 'Di ba? So, 'di ba ganun ang konsepto ng iteration? So, in other words, mas tipid siya sa data kasi nga element lang ang isasalpak ko sa kanya, hindi yung buong system ng equation. 'Di ba? Mas madali. Okay. Next tayo. Okay, yung last factor na titignan natin sa comparison ng dalawang 'yan ay syempre yung error. Obviously, in non-iterative or direct way, wala siyang means para makontrol si error. 'Di ba? Kaya nga tayo, for example na lang, naive Gauss versus pivoting. Bakit kailangan pang mag-derive ng isa pang method aside kay naive Gauss kung si naive Gauss ay perfecto na? Hindi. Kasi nga, merong mga flaws ang naive Gauss. For example, yung zero nga. 'Di ba? Kasi nga mag-error yon pag kinukuha natin yung eliminating factor or multiplying factor. Dito, sa non-iterative, wala siyang means para makontrol sa error. O, di ba? Okay? Pag gumamit ako ng iterative, kung ano yung sinet ko na error,
malamang kung na-reach ko na yon, pwede na akong tumigil. Okay? Ibig sabihin nito, ito lang yung kailangan kong error para masabi kong accurate yung aking computation. Dito sa non-iterative, wala kang means para makuha yan, ma-control yan. Di ba? Okay. So in other words, as you can see, majority of our computers or our systems uses the second one. Ito yung madalas ginagamit. Hindi tayo gumagamit nito. Okay? Lalo na pag kayo ay na-program, kasi ito ay sa computer science, madalas ginagamit ang iterative kasi nga mas less ang kanyang magiging manipulation, time, data, error control. Kaya ang kadalasang ginagamit natin ay iterative. Hindi tayo masyadong gumagamit ng non-iterative. Okay? So, as you can see, no, the majority of our system is gumagamit ng indirect way of solving linear system. Okay. Now, what are the methods under this set of methods? The first one is the Gauss-Seidel. Pag sinabing Gauss-Seidel, it is an method of successive substitution. Let me repeat. It is a method of successive substitution. For example, okay, ito. Okay? So, meron akong isang equation, tatlong equation, guys. 3 equation, 3 unknown. So, for example, okay, meron akong isang equation, no? Okay, ito. So, kukunin ko ang value. Okay, maghahanap ako ng isang equation. Ito. Okay, maghahanap ako, for example, ito yung aking row 1, row 2, row n. So, on the first equation, ang kukunin ko with respect kay x sub 1. Next row with respect to x sub 2. Next row with respect to x sub n. Kung ano mang row yun. For example, row 1 is x sub 1, row 2 x sub 2, and row n x sub n. 'Di ba? Yun ang nabanggit ko kanina. Yun lang ang kailangan natin manipulation. Hindi natin kailangan kunin pa yung manipulated data ng elimination ng substitution. Dito, isa-isa lang. Isang row, yun lang yun. Si x sub 1, si x sub 2, and x sub n. Okay, diba? Mas madali siya. Okay. So, pag nakuha ko na siya, ang sabi ni Gauss-Seidel ay, kung ano yung nakuha ko dito sa x sub 1, for example, diba? Meron nga tayong initial set ng value ng x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n. Meron tayong initial value niyan. Kung ano yung initial value ko, yun isasalpak ko dyan. Pag may nakuha na akong value ng x sub 1, yun ang gagamitin ko para kay x sub sa next value ng x sub 2. Syempre, pag may nakuha na akong value ng x sub 2 at x sub 1, yun ang gagamitin ko para kay x sub 3. And same process. Ulit-ulitin ko lang siya. Okay, di ba? Ang Gauss-Seidel ay successive substitution. Okay? Kung ano yung bago, yung aking magiging value sa una, yung susunod ko sa pangalawa at sa pangatlo at pang-apat at n. Kung ilan man yung iteration o ilan man yung error na hinahanap ng problem. Okay, ganon si Gauss-Seidel. Si Jacobi naman, makikita nyo dyan na pareho sila ng pagkuha. Ang difference lang sa Jacobi at Gauss-Seidel, kung si Gauss-Seidel ay recent, di ba, x sub 1, gagamitin ko agad siya sa susunod. Kasi isa-isa yan eh. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko siya sinasolve ng buo. Di ba? Sa non-iterative, 'di ba? Buo dapat 'yan. Ito, isa-isa. Gagamitin ko isa, execute. Next, execute. Kung ano yung nakuha ko sa unang equation, gagamitin ko siya agad siya sa pangalawa. Yung pangalawa, kung ano ko nakuha ko sa pangalawa, gagamitin ko agad sa pangatlo. And so on and so forth. Dito naman kay Jacobi, per set of equation ang kanyang labas. For example, x sub 1. Meron akong value na x sub 2, x sub 3. Remember, meron tayo initial value, vector, initial values vector. Pero hindi ko agad gagamitin yung value na yan dito. Instead, ipoproceed ko muna, kukunin ko muna sa x sub 2, kukunin ko muna sa x sub 3 base doon sa mga initial values nila. Until pag next iteration na ako, kasi
pag nakuha ko si x sub 1, x sub 2, x sub 3, yung tatlong yan, ang labas kay Jacobi niyan, isang iteration yan. Isang iteration to kay Jacobi. Dito kay Gauss-Seidel, iteration 1, x sub 1. Pag nakuha ko x sub 1, pupunta ako sa x sub 2. X sub 2, pupunta ako sa x sub 3. Ganun si Gauss-Seidel. Dito kasi kay Jacobi ay per set ng iteration. Dito, isa individual. Isipin nyo na lang ganito. Si Gauss-Seidel, individual yung kanilang unknown na substitution. Okay? Dito kay Jacobi, dapat pares. Pares dapat sila. Hindi ako magpo-proceed sa next na iteration ko nang hindi nakokompleto yung tatlong yan. Okay, kasi dito example natin tatlo. Okay. So, that's their fundamental difference. Yun lang ang pinagkaiba nila. Okay. So, what are the steps that we need to take, no, or algorithms, no, para ma-execute natin tong dalawang yan? Kasi ang nakakaiba lang diyan ay ito. Okay. Una, kailangan diagonal dominant. Okay. Ito ay na-discuss ko na kay tridiagonal. Pag sinabing diagonal dominant matrix, dapat yung sum ng non-diagonal element niya ay less than sa diagonal element niya. For example, 'di ba ang ij natin, ito yung tinatawag nating non-diagonal element, right? Kasi dapat ang I diyan hindi equal sa j or else pag ito ay equal, dapat yan ay diagonal element. Pero in this case, yung aij ay non-diagonal element. Pag yung sum ng lahat ng non-diagonal element niya ay less than kay diagonal element niya or aii, pwede yan. Or else, it is not possible. It will not converge. Okay, may example ako dito, no? Na ipapakita dun sa mismong lesson video. May example ako dyan. Okay, ano yung mga steps para natin pwede siyang ma-diagonal dominant? Mamaya, ituturo ko sa inyo. Okay, but first, let us check if it is a diagonal dominant matrix. Okay, ano yun? If the diagonal element is greater than the sum of the non-diagonal element. Okay, yun yung first step. If it is diagonal dominant, then we can proceed. Okay. Kukunin natin yung x sub I per row. Siyempre, nabanggit ko na kanina, pag row 1, x sub 1, pag row 2, x sub 2, pag row n, x sub n. Kung ilang mang row ang meron dyan. Siyempre, may initial guess tayo. No? Okay, siyempre, ang concept niyan kapareho sa pagkuha nating ng roots. Pag yung initial guess natin ay mas malapit dun sa true value, malamang mas mabilis. Okay? Mas mabilis yun. Pag si initial value ay malapit sa actual or true value, mas mabilis siya. Pero pag malayo, syempre mas matagal. At nakadepende yon sa error. Syempre, kunin natin si x sub I at number 5. Use the latest value x sub I per iteration kasi ito, nakadepende yan kung yan ay Gauss-Seidel o Jacobi. Diba? Nabanggit ko nga kanina yung difference ng dalawa na si Gauss-Seidel, recent. Okay, kung ano nakuha ko sa x sub 1, x sub 2, salpak agad ng salpak. Dito kay Jacobi, dapat pares yan dapat pares sila, no? Yung buong x, plural. Okay, bago ko ilagay sa next na iteration. So nagkakaiba-iba lang ang mga set of linear systems natin, yung iterative, dito kay number 5. Diyan lang sila nagkakaiba-iba. Pero yung number 1 hanggang number 4 na step, pareho lang sila. Okay? Syempre, para paulit-ulit kong gagawin yon, yung step 3, ito. Okay? At step 4, syempre, hanggang makuha ko na yung error niya. Kasi dito, syempre, yung initial guess na yun, mapapalitan na yun ng bago. 'Di ba? Hindi na yung initial guess ko sa umpisa, hindi na yan yung aking magiging guess sa mga susunod na iteration kasi mag-iiba-iba yan, ma-update yung value niyan. Okay? So, that's the fundamental difference between these two methods. Oh, okay? So, makikita nyo dyan, may mga example problem ako dyan, guys, no? Okay? In which in-execute ko siya using the two methods. Okay? So, kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng error computation per iteration. Okay, ito. Okay, for example, ito, ginamitan ko ng Gauss-Seidel at Jacobi to. Okay, syempre, tinest ko muna kung diagonal dominant. Dominant naman. Okay, ayan. Okay, ito yung kan ko, no? Ito yung aking naging program sa Excel.
Ganun din dito kay Jacobi, no? Okay, ito naman. Okay. Alam ko dito sa number 2, mapapansin nyo dito, hindi siya diagonal dominant doon sa base sa testing ko. Pero ang ginawa ko dito, para maging diagonal dominant niya, okay, is ni-rearrange ko yung equation niya. Kasi ito, 1, 2, 3, 4, di ba? So, ang ginawa ko ganito. Para maging diagonal dominant niya, minanipulate ko yung arrangement ng equation. Okay? Manipulate ko yung arrangement ng equation. Mapapansin niyo dyan na, okay? So, ang ginawa ko dyan, pinabalik-baliktaran ko yan na, for example, ito, naging first equation na siya. Okay, mapapansin niyo dito, di ba? Okay? Ito, si first equation dito sa una, ginawa kong pangalawa. Okay? Itong pangalawang equation, ito, ginawa kong last. Ayun. Tapos itong last equation, ginawa kong third. Okay, kung test nyo yung kanyang diagonal dominance, makikita nyo, pareho na siya. Diagonal dominance na, nakapasa na siya dun sa test. So, pwede ko nang i-execute either the Gauss-Seidel or Jacobi. Okay, again, guys, sinasabi ko dito, kailangan muna natin mag-test. Okay, test muna yon. Okay, dito naman. Okay, ito ay base dun sa isang problem sa EE in which ang tinake into consideration ko dito yung IEEE BAS 14. Ito ay isang problem sa power system. Okay. Isang siyang application ng iterative or the indirect way ng pagkuha ng mga unknowns. Okay, isa ito sa mga application natin. Okay, yung pagkuha ng current sa bawat bus. Ito 'yon. Okay? So that's it, no? That's our discussion for iterative or non-direct way of solving the unknowns. Okay? So that's the end of our lesson. So far ba may tanong kayo, guys? So far ba may tanong kayo dito sa lesson natin, kay lesson 3? May tanong ba so far? May tanong ba so far? Wala po. Okay, how about yung iba? May tanong ba? Okay, yung iba? May tanong? Wala. Wala na po. Wala naman. Okay. Wala po, sir. Okay, so kung wala nang tanong, syempre, alam nyo na siguro na pag natapos ang ating discussion dito sa iterative, meron na naman kayong machine activity. Okay, ito na naman. Okay, bibigay ulit ako ng isa pang machine activity sa inyo. Ito, si iterative method. Alam niyo siguro gagawin dito, no? Okay? I-assign ko na sa inyo. Okay, so due date ay, okay, syempre, 19, next week. No, yan. Okay, so November 19, that will be the due date for your group machine activity 5. Okay. Okay, so makikita nyo dito, syempre, may mga lesson videos na dito, no? Nandiyan yung playlist ko, no? Panoorin nyo na lang. At yung ating lesson material ay nandito naman, no? Ito yung aking PPT presentation at ito yung aking ginawang machine problem doon sa mga lesson ko doon, no? Doon sa 3D. Ngayon siya. Okay? Okay, so far ba may tanong bago ako mag-announce? O bago kumuha ng attendance, may tanong ba? May Wala tanong? po, sir. Wala Okay, po. may mga tanong, concern? Okay, sige. So bago ako magbigay ng announcement muna, mag-check muna ako ng attendance, no? Sa 3-1 muna. Si Chelsea nandito. Present po. Trisha nandito. Present John po. Kurt. John Kurt. Present po. Present po. John Kurt. Present. Rodeline. Present po. Patrick Aquino.
Patrick Aquino, Harold. Patrick Harold Aquino. Andre. Andre Arugay. Present po, sir. Andre. Justin Baisa. Present po, sir. Ashley Billion. Present po. Irby. Present po, sir. BJ. BJ. BJ Priagas. Bea. Present po. Jem. Present Jem, po, Joshua. sir. Jiwin. Present po, sir. Natasha. Present, sir. Natasha. Elisa. Present po. Elisa Austin. Present po. Maria Francesca. Present. John Lloyd. Present, sir. Angelica Maris. Present po. Tom Rico del Castillo. Present po, sir. Janelle. Present po, sir. Trans. De Los Santos. Mercy Present Mika. po, sir. Present Mercy po. Mika. Present Joshua. po, sir. Joshua Diane. Rowan. Present po. Rochelle Garbacio. Present po. Althea Present Barbara. po. Althea Barbara. Hanera. Present po. Russell Rose Javier. Present po. John Remley Latuga. Present po. Albert Lim. Present po. Kit Alexis Lopena. Present po. Jobic. Present po. John Andre. Sir, present po dyan, Andre. Madre Monica. Maria Monica Marcelo. Present po, sir. Lief. Present po. Radley. Present po. Todi. Present po, sir. John Marvick. Present po, sir. Chinresti Opolento. Present po. Ethan. Present po. Micaela Padilla. Present po. Marvin Palomeras. Present po. Jeremiah Pedrosa. Wala. Present po. Gwen Laika. Present. Francis Pueblo. Serena. Present po. Michelle. Present po. po, sir. Amiel Present po, Reyes. sir. Nicole Present po. Nicole Rolion. Wala. Christian Win Rosero. Present po, sir. Present po. Jamie Salvagon. Present po. Almira. Wala. Nagka-technical Almira, problem po ata sa Almira. Si Mar Christian Santos. Ronnie Bautista. po.
Jolan, Present po, sir. Karil, Present Karil Tawat, Maria Monica, Villaflor, Present po. Allen Jasper, Wenceslao. Present po, sir. Okay, ito tayo sa 3-4. Jordan, nandito. Present po, sir. RJ, Present po, sir. Cyrus, Present po. Ascent, Ascent, Abigail, Dito po, Abi. Abigail. Present, sir. Okay, Brian Caburnay, Present po, sir. Prince Emmanuel Caliano, Present po, sir. Mary Justin Present po, sir. Bala, Erickson, Present po, sir. Roald, Edubas, Roald Edubas, Present. Marl, Present po, sir. Jeosus, Present po, sir. Freddy, Present po, sir. Micah, Present po. Maraya, May, Present po. Jasmine, Present po. Hyajin, Present po. Sasrara, Present po. Daniela, Hannah Jane, Hannah Jane, Salvador, Joash, Present po. Mary Grace, Present po. Paul Adrian, Present po, sir. Carl Vincent Tumanda. Wala. Okay. So, okay, just a couple of announcement. Okay. So, since this is the last lesson of our midterm period, alam niyo nakasunod, no? Okay, magkakaroon na tayo ng midterm examination. Okay, which will be on next week. So, schedule natin siya on November 19, no? Since doon kayo available lahat, no? November 19, mag-start tayo ng 9:30, no? Anong coverage ng exam? Ang coverage ng exam ay from lesson 1 hanggang lesson 3. Okay, let me repeat. Ang coverage ng exam ay lesson 1 hanggang lesson 3 mula sa error, sa root at approximation at sa linear system. Okay, so next week, November 19, okay, that will be your midterm examination. Okay, November 19, 9:30 a.m. Okay? May mga tanong ba so far? May tanong? Sir, excuse po, sir. Bali Oo. na disconnect po ako kanina po, sir. Sorry po. Kababalik ko Anong lang pangalan? po. Aquino po. Aquino. Anong first name? Patrick Harold. Okay, sige. Thank you po, Okay, sir. sige. Sige, may mga habol ba? May mga Ako rin habol? po, sir. Carito Pangalan? po. Eliza Dibon. Devon. Opo. Anong pangalan? Eliza Dibon po. Carido po. Devon. Carido. Anong 3-1 po. 3-1 na? Okay ka naman. Hindi ka naman kata na absent. Okay po. Thank you po. Okay, yung iba. Cabweho. Meron ka, Mary Justin. Hindi. Sir, may tanong po ako para po sa Ano yun? midterms. Ano yun? Yung midterms po ba, need po ba namin magdala ng laptop or pa-written po siya? Syempre hindi. Calculus lang. Okay po. Sige po, sir. Thank you po. Syempre, manual yun. Hindi kayo pwede magdala ng laptop. Okay, sige. So may mga tanong ba so far? Excuse me po, sir. Sige lang. Ilang hours po yung exam? Malalaman nyo na lang next week kung ilan. Sir, excuse po. Ilang items po yung exam? Syempre hindi ko sasabihin. Sige po. Malalaman nyo na lang next week. Okay, ang tip ko sa inyo, sige, si Hannah J muna. Sige, bago ko ibigay yung tip ko sa inyo, ano pa? Ay, hindi, sir. Hannah J, Nawalan po ako ng wifi kanina, sir. anong section? 3-4 po. 3-4. Sige. Okay, sige.
Okay, may mga tanong? May mga tanong pa? Sir, Oo, ano yun? may concern lang po para po sa 3-1. Kasi po, Ano yun? may 10:30 class po kami pag Sige, Tuesday. anong oras ninyo gusto? Mga hapon? Pwede naman tayo maghapon. May Mag klase din 1:30. po kami, sir, 1:30 to 6:30 po kay Sir Motok naman po. Sige, ganito na lang. Bakit hindi Lunes na lang ng hapon? 18. Kasi para lahat kayo sabay-sabay na. Sir, may Kasi klase isang po klase kami lang. 3-4 ng hapon ng Lunes. May EM 1.3 per sir. Okay, ganito na lang. Agahan na lang natin. Ano oras ba ang klase nyo ng Tuesday? 10:30? Kanino? Kanino? Art appreciation po kay Ma'am Lloyda. Ano siya online? Ano po, nakabase po siya sa call po ni Sir Motok kung magpapa-online po or face-to-face. Pero, Sige, i-confirm. Ganito na lang. I-confirm nyo muna. Kasi kung ganon, pwede naman natin agahan yung exam ninyo. Siyempre, agahan nyo talaga ng klase. Mga 8 siguro. Kaya lang, ibang mamadali talaga. Kasi ano po sir, halos, siguro po coordinate na namin kay Almi po. sige. Kayo na lang po mag-usap. Thank you po. Okay, sige. Okay, sige. Ang tentative natin, November 19, 9. Kasi kung ganon, kung meron kayong klase ng 10, maaagahan natin. Mga alas 8. Yung iba, galing pa na ng malalayo. Okay? Sige, tentative yun ha. November 19, 9:30 or 9. Okay? Sige. So far ba may tanong? May mga habol ba? Okay, ang tip ko sa inyo, ganito. Balikan nyo yung mga lesson natin ng chapter 2. Sorry, ng lesson 2 at lesson 3. May mga method doon, pag-aralin nyo yung paano mag-execute ng method. Aralin nyo yung lahat ng method na possible na pwede nyo gamitin. Kumuha kayo ng isang set ng problem, gamitin nyo yung maraming method na yun, i-verify nyo kung tama yung ginamit yung method. Kasi para ma-verify nyo na tama yung isang method na ginamit ninyo, i-verify nyo siya using yung ibang method. Nag-gets nyo? Kasi marami tayong method na pinag-aaralan, di ba? Gagawin nyo yung isang method, base doon sa isang method. Kung kukuha nyo, kung nag-match sila, tama yung sagot nyo. Okay, kasi ganun din yung papagawa ko sa inyo next week. Ganun at ganun din. Okay, maliwanag? Maliwanag so far? Maliwanag? Yes po Maliwanag so sir. far? Okay, so may mga tanong kayo? May mga tanong? May mga tanong? Concern? Okay. Sige, kung wala nang tanong, sige, bago tayo mag-end, no? And thank you again for attending our lesson for this week. Okay, so bago tayo mag-end, paki-open mo na yung mga camera niyo for our picture taking and our documentation. Okay, paki-open saglit. Paki-open saglit yung mga camera ninyo. Paki-open saglit. Dalawang panel tayo, no? Wag muna kayo magpapatay ng wag muna kayo, no. Okay, pag-open. Tayo natin iba. Sige, picture muna tayo saglit. Okay, unang panel tayo. First panel, wag muna kayong mag-off ng camera. Tingin sa camera, 1, 2, 3. Second panel, wag muna kayo mag-off ng camera, 1, 2, 3. Okay, so thank you again guys, no, for attending our lesson for this week. Ingat kayo lahat and see you again next week on your midterm exam. Ingat kayo lahat. Ganyan po, sir. Ingat kayo lahat.